Sa buhay, may mga pagkakataong ang mga tao sa paligid natin ay nagiging sanhi ng stress at kalituhan. Ang mga tao na ito, hindi lang basta malungkot o mahirap pakisamahan, kundi yung mga may kasamang negativity na talagang nakakabigat sa pakiramdam. Hindi ba't may mga panahon na parang nahihirapan kang mag-isip ng tama o hindi mo na ma-enjoy ang mga simpleng bagay dahil sa mga tao sa paligid mo? Pero paano nga ba natin malalaman kung may mga toxic na tao sa ating buhay? Alam natin na may mga tao sa paligid natin na may kakayahang magpabigat ng ating emosyon. May mga pagkakataong makakaramdam tayo ng kabigatan sa puso at isipan. At madalas itong dulot ng mga tao sa ating paligid. Kaya naman, napakahalaga na maging maalaga tayo sa kung sino ang pinapapasok natin sa ating buhay. Ang Stoic na filosofiya ay nagsasabing hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid natin. Pero kontrolado natin kung paano tayo magre-react dito. Ang mga tao sa ating buhay ay may malakas na epekto sa ating estado ng kaisipan. Kaya't kailangan nating maging maingat sa kung sino ang pinapapasok natin sa ating mundo. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng Stoicism ay ang pag-aalaga sa ating kapayapaan ng isipan. Ayon sa mga Stoics, hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Ngunit kaya nating kontrolin ang ating mga reaksyon at ang ating mga desisyon. Kung ang isang tao ay nagdudulot ng hindi maganda sa ating buhay, ang Stoic na filosofiya ay nagsasabi na hindi tayo dapat magpadala sa kanila. Kailangan nating maging maingat sa pagpili ng mga tao sa ating buhay at magtakda ng mga hangganan na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga palatandaan ng mga toxic na tao sa ating paligid. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ito, magkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa kung paano maiiwasan ang mga sitwasyon na nagdudulot ng stress at mas magiging handa tayo na protektahan ang ating sarili mula sa mga taong hindi makakatulong sa ating personal na pag-unlad. Hindi natin kailangang palaging makisalamuha sa mga tao na nagbibigay ng stress at sakit ng ulo. Ayon sa Stoicism, dapat tayong mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa ating pag-unlad at kapayapaan ng isipan. Ngayong mapapansin na natin ang mga toxic na palatandaan, magagamit natin ang Stoic na prinsipyo ng self-control, pagtakda ng mga hangganan at pagpapahalaga sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Sa huli, magiging mas maligaya tayo at magkakaroon tayo ng mas matibay na kakayahan na mapanatili ang kapayapaan sa ating isipan. Una, madalas kang pinapalungkot ng mga tao sa paligid mo. Kung laging may tao sa iyong buhay na nagbibigay ng negatibong emosyon, yung laging may bad vibes, laging nagko-complain o laging may away, dapat magtaka ka na. Ang mga ganitong tao ay kilala sa pagiging toxic dahil sila ang tipo ng tao na nagpapabigat sa atin. Hindi lang sila basta may masamang ugali, kundi may kakayahan pa silang magpabago ng ating pananaw sa buhay. At ang masaklap, pinapalakas nila ang ating mga pagkabahala at panghihina. Parang may epekto sila na unti-unting nilulunok ang ating enerhiya. Sa Stoic na filosofiya, may isang mahalagang prinsipyo na nagsasabing, ang ating emosyon ay hindi nakabase sa mga nangyayari sa paligid natin, kundi sa kung paano tayo magre-react sa mga ito. Hindi mo kayang kontrolin kung anong mga saloobin ang dala ng ibang tao, pero ikaw
ay may ganap na kapangyarihan sa kung paano mo itutugon ang mga iyon. Kaya't kung may mga tao sa paligid mo na laging nagiging sanhi ng kalungkutan, stress o pag-aalala, kailangan mong malaman kung paano ito ayusin at kung kailan mo kailangan magtakda ng limitasyon. Halimbawa, kung may isang tao na laging nagdadala ng negativity sa inyong mga usapan, laging reklamo, laging hindi kontento, makikita mo na unti-unti, ikaw na rin ay nadadala sa ganung uri ng pananaw. Matapos ang ilang oras ng pag-usap o pakikinig sa kanya, makaramdam ka ng pagka-drained at malungkot. Hindi mo na rin napapansin na ang negatibong enerhiya nila ay nagiging bahagi na ng iyong araw-araw na buhay. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na makakapagpasaya at magpapaangat sa iyong estado ng isipan, ang mga ganitong tao ay nililimitahan ang iyong kakayahan na mag-isip ng positibo. Ayon sa Stoics, ang mga ganitong sitwasyon ay hindi natin kayang kontrolin. Hindi natin masasabing, "Huwag mong gawing negative ako," dahil wala tayong kontrol sa mga salita o gawa ng ibang tao. Pero may isang napakahalagang leksyon na pwede nating matutunan. Hindi mo kailangang tanggapin ang kanilang mga negatibong vibes. Ikaw ang may kapangyarihan na mamili kung paano mo tutugunan ang kanilang saloobin. Ang isang magandang diskarte mula sa Stoicism ay ang konsepto ng negative visualization. Isipin mo ang mas masahol na sitwasyon. Ano ang mangyayari kung hindi mo pinansin ang kanilang negativity? Hindi ba't magiging mas magaan ang pakiramdam mo? Ang pag-focus sa iyong kontrol, ang iyong reaksyon, at hindi sa kanilang mga galit o reklamo ay isang mabisang paraan upang mapanatili ang iyong kalmado at peace of mind. Kung may tao sa buhay mo na laging pinapalungkot ka, maaari mong tanungin ang sarili mo, may kapangyarihan ba akong baguhin ang kanyang ugali? Kung hindi, ang pinakamabuting hakbang ay magtakda ng boundaries. Hindi mo kailangang tanggapin ang mga negatibong epekto ng ibang tao sa iyong buhay. Sa halip, piliin mong protektahan ang iyong isipan at kaligayahan mula sa mga bagay na wala kang kontrol. Pangalawa, kung ang tao ay palaging nagmamagaling at hindi marunong makinig, ito ay isang malinaw na palatandaan ng pagiging toxic. Ang mga ganitong tao ay madalas na nakararamdam ng sobrang taas ng tingin sa sarili, kaya hindi nila pinapansin ang opinyon ng iba. Kung ang mga tao sa paligid mo ay hindi marunong pahalagahan ang iyong pananaw, laging nagsasalita ng "ako ang tama" at hindi nagbabalik loob sa mga payo o ideya mula sa ibang tao, malamang ay may mga toxic na aspeto sa kanilang karakter. Sa Stoicism, isa sa pinakamahalagang aral ay ang pagpapakumbaba at ang pagiging bukas sa mga bagong ideya. Ang Stoic na filosofiya ay hindi tumitingin sa sarili bilang alam na ang lahat, kundi bilang isang patuloy na nag-aaral at humuhubog sa kanyang sarili. Ayon kay Epictetus, hindi mo kayang kontrolin ang mga nangyayari sa paligid mo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react at kung paano mo tatanggapin ang mga bagong kaalaman. Ang Stoic ay laging handang matuto at hindi natatakot na makinig sa ibang tao, kahit pa mas nakatatanda o mas may karanasan. Kapag may mga taong hindi marunong makinig, kadalasan ay nahihirapan tayong magkomunika. Sila ang tipo ng tao na lagi na lang may sariling opinyon at wala silang interes na magbukas ng isip para sa ibang pananaw.
Sa halip na magpumilit na baguhin sila o magtangka na patunayan na mali sila, mas mabuting mag-practice tayo ng pasensya at intindi. Huwag tayong maging tulad nila na laging nagmamagaling. Magpakumbaba tayo at mas mabuti na magbigay ng espasyo para sa kanilang opinyon. Kahit na hindi natin ito sinasang-ayunan, ang pag-aaral ng Stoicism ay isang magandang gabay sa ganitong mga sitwasyon. Kapag naharap tayo sa isang tao na hindi marunong makinig, imbis na magalit o mawalan ng pasensya, maaari nating gamitin ang Stoic na pananaw na hindi natin kontrolado ang ginagawa ng iba, kundi kung paano tayo magre-react sa kanila. Kung ang tao na ito ay hindi handang matuto, hindi ibig sabihin ay kailangang tayo na ang magbago o mawalan ng kumpiyansa sa ating sarili. Ang kailangan nating gawin ay magpatuloy sa pagpapakumbaba at mag-isip na maaari pa tayong matuto sa bawat sitwasyon. Pwede mo ring i-apply ang prinsipyo ng 4 na virtues ng Stoicism: wisdom, courage, justice, at temperance sa pakikisalamuha mo sa mga ganitong tao. Sa wisdom, dapat mong ma-realize na hindi lahat ng tao ay handang matuto o makinig. Sa courage, magpatuloy ka pa rin sa pagpapahayag ng iyong opinyon kahit na hindi sila makinig. Sa justice, igalang ang kanilang pananaw. Pero sa temperance, matutong magtakda ng hangganan. Huwag hayaan na ang kanilang hindi pagtanggap sa iyong opinyon ay magdulot ng stress sa iyong kalooban. Pangatlo, ang mga taong hindi marunong magtanggap ng pagkakamali at laging sinisisi ang iba. Kung palaging may iba silang tinuturong may kasalanan at hindi nila kayang umamin sa kanilang pagkakamali, ito ay isang malinaw na palatandaan na toxic sila. Madalas, ang ganitong uri ng tao ay nagtatago sa likod ng ibang tao para hindi sila mapaghusgahan o masisi. Hindi nila kinikilala ang kanilang kahinaan at sa halip ay ipinapasa nila ang lahat ng responsibilidad sa ibang tao. Pero sa totoo lang, ang ganitong asal ay isang tanda ng kawalan ng maturity at accountability. Sa Stoic na pananaw, isang mahalagang prinsipyo ang pagtanggap sa ating mga pagkukulang at pagkakamali upang mag-grow tayo. Ayon kay Marcus Aurelius, hindi mo kayang kontrolin ang mga nangyayari sa iyong paligid, pero kayang-kaya mong kontrolin ang iyong reaksyon at ang iyong pag-iisip. Ang Stoicism ay nagtuturo na hindi tayo perpekto at ang pagiging bukas sa ating mga kamalian ay isang hakbang tungo sa mas matibay at mas makatarungang karakter. Ang pag-aako ng ating mga pagkakamali ay isang uri ng lakas at hindi ito nagpapakita ng kahinaan. Sa halip na maghanap ng ibang tao na pagsisihan, ang Stoics ay nagsasabing dapat nating tanungin ang ating sarili. Ano ang aking pagkakamali sa sitwasyong ito? O, paano ko matutulungan ang aking sarili na hindi maulit ito? Ayon kay Epictetus, hindi ang mga nangyayari sa atin ang nagiging sanhi ng ating kalungkutan, kundi ang ating pananaw sa mga ito. Kaya't kung hindi tayo marunong magtanggap ng ating mga pagkukulang, itinutulak natin ang ating sarili palayo sa personal na paglago at pag-unlad. Kung ang isang tao ay hindi kayang magsabi ng sorry o umamin sa kanilang pagkakamali, mahirap din silang makatawid at magbago. Ang kanilang buhay ay puno ng excuses at paghahanap ng iba na sisihin. At sa halip na magtulungan, sila ay nagiging pabigat sa iba. Kailangan mong ma-realize na hindi mo kayang baguhin ang mga ganitong tao. At kung sila
ay patuloy na nag-a-avoid sa kanilang mga pagkukulang. Makakatulong na mas maging distansyado ka sa kanila. Sa Stoicism, ang pinakamahalaga ay hindi ang mga pagkakamali ng ibang tao, kundi kung paano tayo natututo mula sa ating sarili. Kung ang mga tao sa iyong buhay ay hindi handang magbago o tanggapin ang kanilang pagkakamali, baka kailangan mo nang magtakda ng limitasyon para maprotektahan ang iyong emotional peace at personal growth. Kung patuloy ka nilang ididrag pababa, ito ang tamang oras para magdesisyon na palayo ka sa kanila at mag-focus sa iyong sarili. Kaya kung may tao sa iyong paligid na laging naghahanap ng ibang may kasalanan, baka panahon na para magtulungan silang magbago. O kaya palayain na sila mula sa iyong buhay. Pang-apat, laging may hidden agenda. Ang mga taong ito ay may lihim na layunin sa kanilang mga ginagawa. Parang may mga motibong hindi nila sinasabi ng direkta. Minsan, gumagawa sila ng mga bagay na parang wala lang, pero sa likod ng bawat kilos, may plano silang pinapalakad para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang mga toxic na tao ay kadalasang manipulative. Naghahanap ng pagkakataon para magtamo ng benepisyo. Kahit pa ang ibang tao ay naaapektuhan o nasasaktan. Madalas, sila ay naglalagay ng mga bait, mga sitwasyon o alok na mukhang maganda sa unang tingin. Halimbawa, maaring magsabi sila ng mga magagandang bagay, magbigay ng favors, o magpakita ng sobra-sobrang interes. Pero sa dulo, malalaman mong may tinatago silang agenda. Ang ganitong klase ng tao ay marunong magmanipula ng sitwasyon para makuha ang gusto nila nang hindi diretsong nagsasabi ng kanilang intensyon. Sa Stoicism, may isang napakahalagang prinsipyo na dapat nating laging tandaan. Ang paggamit ng karunungan at discernment upang makilala ang mga pagkukunwari o panlilinlang. Ayon kay Seneca, ang ating karunungan ang siyang magbibigay liwanag sa ating landas at magtuturo sa atin kung paano iwasan ang mga patibong. Kung marunong tayo mag-obserba at magsuri ng mga kilos at salita ng ibang tao, mas madali nating matutukoy kung ang kanilang intensyon ay tapat o may ibang pakay. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng Stoic philosophy ay ang pagiging mapanuri. Hindi lahat ng maganda ay mabuti at hindi lahat ng pag-aalok ng tulong ay malinis ang layunin. Kaya't sa mga ganitong tao na may hidden agenda, kailangan nating maging maingat at magtakda ng malinaw na boundaries. Hindi natin kailangang magtangkang tulungan o makipag-ugnayan sa kanila nang hindi natin nauunawaan ang kanilang tunay na motibo. Ang pag-iwas sa mga ganitong tao ay isang paraan ng pagpapalakas ng ating sarili at pagpaprotekta ng ating kapayapaan. Halimbawa, kung may tao sa iyong paligid na laging naghahanap ng paraan para mapasunod ka sa mga bagay na ayaw mo, o kaya'y parang may hinihintay na kapalit sa bawat tulong na ibinibigay niya, ito'y isang malinaw na indikasyon na may hidden agenda siya. Ang tamang stoic na tugon ay huwag magpadala sa kanilang laro. Maging alerto at huwag ibigay ang iyong tiwala ng hindi tapat. Kapag na-establish mo ang iyong mga boundaries at alam mo kung ano ang mga kahilingan na hindi mo nais tanggapin, mas madali mong mapapalakas ang iyong sarili laban sa manipulasyon. Ang Stoic wisdom ay nagtuturo sa atin na hindi tayo dapat matuksong magpadala sa lahat ng bagay na tila magaan at maganda. Ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ng isipan ay nanggagaling sa pag-iwas sa mga sitwasyon na nagdudulot ng pagkalito at sakit.
Kaya't ang bawat pag-iwas at pagtanggi sa maling alok ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Panglima, hindi ka tinutulungan kapag ikaw ay nahihirapan. Isa ito sa mga pinakamatinding palatandaan ng pagiging toxic ng isang tao. Kapag ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, nasa krisis ka, may problema ka sa trabaho o sa personal na buhay, at hindi ka nila tinutulungan o hindi ka man lang inaalala, ito ay isang malupit na tanda na wala silang malasakit sa iyo. Hindi nila ipinapakita ang pagiging kasamahan sa hirap at hindi sila handang magbigay ng kahit kaunting suporta. Ito ang isa sa mga aspeto na malinaw na ipinapakita ng Stoic na pilosopiya. Ang halaga ng tunay na relasyon at ang konsepto ng interdependence. Ang mga Stoic ay naniniwala na tayo ay hindi isolado o hiwalay sa ibang tao. Ayon kay Marcus Aurelius, ang mga tao ay ginawa upang magtulungan. Hindi tayo nabubuhay para mag-isa. Ang mga tao sa paligid natin ay may mahalagang papel sa ating pag-unlad at kaligayahan. Kaya, hindi sapat na maghanap lang tayo ng mga kaibigan o kasama sa buhay na magsisilbing mga tagahanga. Dapat may mga tao tayo na tunay na nagpapakita ng malasakit sa atin. Yung mga handang tumulong kapag tayo ay nahihirapan at hindi lang kapag sila ay may kailangan. Ang tunay na ugnayan ay hindi dapat nakasandig sa mga pansamantalang benepisyo o interes. Kung ang mga tao sa paligid mo ay laging nandyan lang kapag magaan ang buhay, pero hindi ka matutulungan kapag kailangan mo sila, hindi ito isang tunay na relasyon. Sa Stoicism, binibigyan tayo ng gabay na laging piliin ang mga tao sa ating buhay na may malasakit sa ating kabutihan. At hindi lang mga tao na hinahanap tayo para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang mga tunay na kaibigan ay laging naroroon sa mga mahihirap na oras, hindi lang sa mga magagaan. Mahalaga ring matutunan natin ang discernment o ang kakayahang mag-isip at magdesisyon ng tama kung sino ang dapat nating payagan na makapasok sa ating buhay. Ayon sa Stoics, ang ating kapayapaan ng isipan ay nakasalalay sa ating mga desisyon, kabilang na ang kung sino ang ating pinipiling makasama. Hindi lahat ng tao ay may malasakit sa atin, at hindi lahat ay karapat-dapat na maging parte ng ating buhay. Kung may mga tao sa iyong paligid na hindi ka tinutulungan kapag ikaw ay nahihirapan, baka oras na upang magtakda ng hangganan at maghanap ng mga ugnayan na tunay na nakakaangat sa ating pagkatao. Sa huli, tandaan mo na sa Stoicism, hindi natin kontrolado ang pagkilos ng iba, pero kontrolado natin ang ating mga desisyon. Kung hindi ka matutulungan ng mga tao sa iyong paligid, walang masama kung magtakda ka ng hangganan at maghanap ng mas makakatulong sa iyong personal na pag-unlad at kapayapaan. Pang-anim, ang mga toxic na tao ay laging may kasamang drama. Kung laging may mga issue, away o gulo na dulot ng isang tao, kahit hindi mo naman pinapalala, maging maingat ka. Ang mga ganitong tao ay kadalasan may kakayahang lumikha ng sitwasyon na magdudulot ng hindi kailangang stress at kalituhan sa iyong buhay. Minsan, parang hindi nila kayang mabuhay nang walang konting chaos o problema. Kung wala silang issue, magsisilang sila ng bagong drama para lang may pag-uusapan, o kaya naman ay makontrol nila ang sitwasyon sa kanilang pabor. Ang mga toxic na tao na ito ay kadalasang may tendency na mag-exaggerate ng mga bagay, magsinungaling
o magtago ng mga impormasyon para lang magdulot ng gulo. Maghahanap sila ng pagkakataon para gumawa ng mga issue na hindi naman kinakailangan at kadalasan, ikaw ang maapektuhan. Kapag patuloy kang nasasangkot sa ganitong uri ng drama, nawawala ang iyong focus sa mga bagay na mahalaga at nagiging sanhi ng stress at pag-aalala na hindi naman mo kontrolado. Sa Stoicism, isa sa pinakamahalagang prinsipyo ay ang pagpapanatili ng inner peace. Yung kalmado ng isipan kahit na may mga nagaganap na pagsubok o gulo sa paligid. Ayon kay Epictetus, hindi natin kayang kontrolin ang mga nangyayari sa ating buhay, pero kayang-kaya nating kontrolin ang ating reaksyon. Ang Stoic na filosofiya ay nagtuturo sa atin na iwasan ang mga hindi kailangang away at drama. Kung alam mong may mga tao na laging nagdadala ng kaguluhan, itigil mo na ang pakikisalamuha sa kanila. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para mapanatili ang iyong kapayapaan ay ang mag-set ng boundaries. Hindi mo kailangang patulan ng bawat away. Hindi mo kailangang sumali sa bawat drama. Kung ikaw ay alam mong maapektuhan, maaari mong sabihing, hindi ko na kayang makialam sa mga isyong ito. Hindi mo kailangang mag-explain o mag-justify, basta't alam mo na ikaw ay may karapatan na protektahan ang iyong emosyonal at mental na kalusugan. Mahalaga rin ang pagpapractice ng self-awareness. Alamin mo kung paano mag-respond sa mga sitwasyon nang hindi nagiging bahagi ng gulo. Ang Stoic ay hindi nagpapadala sa emosyon. Kung may mga nangyayaring hindi ka nais-nais, pinipili nilang manatiling kalmado at hindi magpadala sa mga external na factors. Sa madaling salita, kung ikaw ay surrounded ng drama, magsanay ka ng pagpapatawad at iwasan ang labis na pagpaparating ng iyong opinyon o emosyon. Magiging mas magaan ang iyong pakiramdam at magkakaroon ka ng kontrol sa iyong sariling kaligayahan. Pangpito, may ugali silang mangutya o manlilibak. Ang mga toxic na tao ay may natural na ugali ng pagbibiro o pang-iinsulto na hindi ka nais-nais. Hindi sila nagdadalawang isip na bababuyin ang iba, makialam sa kanilang personal na buhay, o magbigay ng masakit na salita na nagdudulot ng sakit sa pakiramdam. Minsan, magpapakita sila ng biro na sa kanilang pananaw ay walang masama. Pero para sa atin, ito ay humahantong sa pagkapahiya o pananakit ng loob. Ang ganitong klase ng tao ay may kakayahang magdulot ng mga hindi kinakailangang tensyon at pagkadismaya sa mga relasyon. Kadalasan, ang ganitong ugali ay ginagamit ng mga toxic na tao para mapataas ang kanilang ego upang makaramdam ng superiority. Sila ay nagiging source ng pangungutya at sa halip na magbigay ng encouragement o suporta, ang layunin nila ay ibaba ang moralidad ng iba para magmukha silang mas magaling o mas mataas kaysa sa kanila. Maaaring isipin nila na ang ganitong paraan ng pagpapatawa o paminsang pang-iinsulto ay nagpapalakas sa kanilang posisyon. Pero sa totoo lang, ito ay nagpapakita ng kawalan ng respeto at malasakit. Sa Stoicism, may isang mahalagang prinsipyo na nagsasabing, ang bawat tao ay may dignidad at karapatan na tratuhin ng may paggalang. Ayon kay Epictetus, hindi natin kayang kontrolin kung paano tayo tratuhin ng iba, pero kayang-kaya natin na ituring ang ibang tao ng may respeto, kahit na sila ay hindi magpakita ng kabutihan sa atin. Ang Stoic na filosofiya ay nagpapahalaga sa pagpapakita ng kabutihan sa lahat ng oras.
hindi dahil gusto mong makuha ang pabor ng iba, kundi dahil ito ay bahagi ng iyong pagkatao. Sa kabila ng mga pangungutya at panlilibak ng ibang tao, ang ating responsibilidad ay ipakita pa rin ang kabutihan. Magpakita ng malasakit at maging mapagpakumbaba. Minsan, ang mga toxic na tao ay naghahanap ng reaksyon mula sa atin. At ang kanilang layunin ay ang makita tayong mawalan ng kontrol sa ating emosyon. Kaya't sa halip na pumatol sa kanila,